Good morning mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Alas 5:30 pa lang ng umaga, kami ho ay nagpunta na dito sa aming munting farm. Silipin natin yung ating mga alaga. Parami ng parami yung ating alaga. Mamayang hapon, baka mayroon tayong dumating na black pigs mga ka-farmers. Nabili ko yan ng 3,500. Sunod-sunod na yan. Yung pangarap ko, iba't ibang mga alaga ang mayroon tayo dito sa ating munting farm. Harvest tayo ng Madre de Agua mga ka-farmers. Ang lulusog oh, tataba ng dahon. Dagdag pagkain ng ating mga alaga mga ka-farmers. Dito sa lugar na ito mga ka-farmers, ilalagay natin yung ating mga black pigs. Ang aking niliplano, mula dito pa-straight doon yung bahay ng ating black pigs mga ka-farmers. Dahil kung pa-straight doon, marami yung ating Madre de Agua doon, masasagasaan. Ito dito, empty ang space na ito. Ano naman dito Madre de Agua, pero hindi yan masasagasaan. Gigitnaan natin yung mga nyog mga ka-farmers. Umaya pag nakatapos tayo magtanim ng mga Madre de Agua at mga lemongrass at magpakain, yan yung ating susunod. Hindi pa pala, kailangan natin magbaon ng 3 poste para sa ating electricity. Ito yung ating kawayan na kasama sa 100, yung pinakauna natin na pinakuha. Hindi pa tayo nangangalahati sa paggamit, pero doon sa kabila 100 plus yun, hindi pa yun nababawasan kahit isa. Ito pa nga mga ka-farmers oh. Napakalaking tipid ito mga ka-farmers para sa ating mga alaga. Sa dami ng ating mga alaga ngayon mga ka-farmers, ang ating nauubos na feeds hindi nga umabot ng 3 kilos. Nasa 2 kilo lang, 2 kilo at kalahati. Tansya-tansya lang mga ka-farmers. Dahil nga sa ating ginagawa na semi-organic na pagkain ng ating mga alaga. Kasi kung aasa lang tayo sa commercial feeds, siguradong
aaray yung ating bulsa. Kung tayo nagsisimula pa lamang sa farming business, kailangan sipagan natin at doblehin natin yung mga diskarte na mayroon tayo. Ito yung ating saging na organiko na pagpapahinog, mga kaparmers. Hindi ko na pinaabot na sobrang hinog, mga kaparmers, para hindi masira. Kumbaga katamtaman lang. Ayan na. Hinog na siya pero matigas pa. Yan ang mga kaparmers. Malambot na yung iba. Hanggang dito sa ibaba, mga kaparmers. Halos pantay. Maganda kasi pag mayroong Madre de Cacao na dahon dahil nagsisilbing init yan. Dagdag init sa loob. Para mabalanse ang kanyang pagkahinog, mga kaparmers. Ayan o. Hinog na. Pero hindi masyadong hinog. Kasi pag lumipas pa ito ng isang araw, sabay-sabay may hinog. At pag hindi natin niloto, baka mabulok. Masisira. Haluan natin ng saging, mga kaparmers, na hinog para manamis-namis yung patuka ng ating mga alaga. Nahaluan natin ng oregano pag tayo nagpapakain para iwas sipon ng ating mga alaga. Kita nyo, mga kaparmers, yung sobra 1 kilo na commercial feeds katumbas na ng 10 kilo na mayroon tayo dito sa ating lalagyan. Ito pala yung mga tanglad na ating itatanim, at saka itatanim din natin yung ating dala kahapon na Madre de Agua. 30 na puno ito, mga kaparmers. Ayan o. Ang haba. Meron tayong tatanim din na dragon fruit, mga kaparmers. Siguro mga 10 piraso ito.
Kita nyo mga kaparmers, yung isang buwig ng pakol, ubos. Grabe. Mas special to. Pinahinog ko pa para sa inyo. Grabe. Nakakapagod mga ka-farmers, pero para bang nakakatanggal ng stress. Grabe, mga busog pa nga kayo dahil sa saging. Yung mga bago na RIR hindi pa umakit dito. Kung nakikita nyo mga ka-farmers, yung space na yan, sa street doon, yan yung ating gagawing area. I-divide natin, lalagyan ng kulungan at bubungan para doon natin paghati-hatiin ang ating mga iba't ibang alaga. Yung Muscovy duck nakahiwalay, heritage chicken at mga native na manok mga farmers. At magiging itong ating Guinea hole, ihiwalay ko rin. Mas maganda pag nakahiwalay. At marami din mga ka-farmers na nag-a-advise sa atin na mas mainam talaga pag nakahiwalay. Matira, matibay. Grabe, ang lalakas niyong kumain. Malulugi tayo nito. Malulugi tayo sa saging. Ito yung mga mahihina mga ka-farmers. Matira, matibay lang ito mga ka-farmers. Dahil nga, ito naman lahat ay mga lalaki. Ang makasurvive, yan ho ay magiging calderita. 3 1 2 3 4 5 11 yung namatay mga ka-farmers. Ito yung kanilang snack mga ka-farmers. Mas mainam na mayroon sila pagpipilian mga dahon-dahon. Walang tama tayo, Madre de Agua.
Ito yung ating mga lemongrass na itatanim. Ito, may gamit ito mga ka-farmers. Makakatulong yan kung ilalagay natin yan sa pugad para habang naiitlog sila, yung amoy ng tanglad napupunta sa kanilang katawan at yung kuto aalis yan. Ayaw nila ng amoy ng tanglad mga ka-farmers. Ito na mga ka-farmers, yung inyong request na magtanim ng lemongrass. Tapos na tayo makapagtanim ng lemongrass. 35 puno mga ka-farmers ang ating itinanim. Ngayon naman, dragon fruit. Ito. Saka na natin lalagyan ng puste na simento pag nakita na natin na sigurado na mabubuhay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piraso mga ka-farmers na dragon fruit ang ating na itanim. 35 na puno ng lemongrass at 30 plus na madre de agua yung ating itatanim doon sa gilid lahat para magandang tingnan sa susunod. Yan Brad, bilisan natin dahil gagawa pa tayo ng kulungan ng baboy. Yung iba na madre de agua mga ka-farmers, napansin ho namin ay namamatay katulad dito. Ayan o, namamatay. Ngayon susubukan namin pahiga na pagtatanim. Pero marami naman na nabuhay. Katulad nito, nabuhay. Yan. Katulad nito, nabuhay din. Mayroon mangilan-ngilan na namamatay. Tulad nito, namatay. Since yung ugat ng mga madre de agua is nandito sa kanyang buko-buko, try namin pahiga. Kasi napansin namin mga ka-farmers, pag pahiga, kahit hindi ibinabaon sa lupa, papatong lang sa lupa, mabilis siyang magkaroon ng ugat mga ka-farmers. Mas marami yung ugat. Lahat ng buko-buko niya may lumalabas na ugat. At doon nagsisimulang sumibol ang mga dahon. Kaya yun ang bago natin gagawin ngayon. Marami doon, mayroong mga patay. Bawat namatay, papalitan natin. Katulad dito mga ka-farmers, mayroon ng mga ugat. Dito rin mayroon ng ugat. Ang gagawin namin, ganyan lang. Obserbahan natin within 2 weeks kung ano ang kanyang maging resulta. Katulad yan, pahiga lang. Tulad dito mga ka-farmers, patay na. Yan, bunutin natin. Wala na to. Yan sayang, ang laki pa naman. Ayan, ganyan lang mga ka-farmers. Yan ang aming napansin, pag ganyan ang bilis mabuhay. Dito sa part na ito, sunod-sunod yung mga namatay. Ayan yan, patay lahat. Masusubukan ito natin sa bago nating estilo o strategy ng pagtatanim. Pag yan nabuhay lahat, walang isa na mamatay, ganyan na yung ating pagtatanim. Kasi napansin ko dun mga ka-farmers, sa mga malalaki, kahit yung sanga nahuhulog lang, nabubuhay siya. Sa mga gitna, nilalagyan namin. Ito buhay na dito marami ng buhay. Pero itong isa namamatay mga ka-farmers. Yan pero ito hindi na ito mamamatay, sigurado buhay na yan. Kung nakikita nyo itong wild gabi, kung tawagin dito sa amin
Australia. Napakalaking tulong ho ito mga ka-farmers dahil kinakain ito ng baboy. Niluluto tapos hinahaluan ng darak or feeds mga ka-farmers. Subukan natin ipakain sa ating mga alagang manok at saka heritage chicken. Subok lang mga ka-farmers. Wala naman mawawala pag sinubukan natin. Maswerte ho tayo dahil ang ganitong uri ng tanim, napakarami ho ito. Paikot ho yan. Kahit doon sa kalsada na ating dinadaanan, napakarami mga ka-farmers. Merong higad. Laki ng dahon mga ka-farmers. Grabe. Kailangan namin bumili ng napakalaking kawali. Doon natin lulutuin itong Australia. Ito na mga ka-farmers. Nagsimula na kaming maggawa ng kulungan ng black pigs dahil mamayang hapon kukunin natin doon sa ating pinagbilhan. Oh, meron ditong pulutan. Sorry, dito doon pala. Yung galvanized mga ka-farmers, ibabaw natin. Ganyan mga ka-farmers. Lagyan natin ito ng poste. Kabuhos. Grabe mga ka-farmers oh. Nakakapanindig balahibo. Yan oh. Grabe. Maga ito pag nangagat. Yan o. Yan ho ay centipede. Alalahipan kung tawagin dito sa amin. Laki na o. Pulang-pula. Ganyan lang muna kalaki mga ka-farmers. Isang baboy na itim gagawin nating inahin ang ating ilalagay dito. Buhatan na naman mga ka-farmers. Tuloy yung aming trabaho. Sana hindi umulan ngayong hapon. Maalanganin tayo pag umulan. Nakatayo na yung poste sa aming bahay ng aming babuyan. Ayan o. Nandyan na yung poste. Grabe, ang tigas ng bayabas. Sobrang gaan. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sa ngayon mga ka-farmers, kung saan kayo makakalibre ng mga gagamitin dito, yun ho yung aming gagamitin. Hanggat meron, i-recycle natin para hindi tayo mapagastos. Mamaya, buhos na lang ang kulang at bubong. At syempre yung dingding. At yung alagang baboy.
marami na tayong naputol. Nandun yung iba mga kaparmers. Balik. Ito yung tunay na survival challenge. Mag-aalauna na. Halos wala pa kaming kain. Natapos namin malagyan ng dingding kahit makapagputol lang muna, dahil mamaya pagbalik namin yung buhos at saka yung bubong. Mamayang hapon sana yung baboy dadalhin, pero hindi na ako makikiusap dun sa may-ari. Kuya Nick, kung napapanood mo man ang video na ito, ako ho ay nagmamakaawa. Bukas na ng umaga kukunin ang biik na aking binili. Maraming salamat in advance. Huwag ka nang humindi, dahil magbubuhos pa kami mamaya, hindi patitigas. Masisira pag ilagay namin ang baboy. Grabe. Ito yung part na ito. Malilim, malalaki yung kawayan. Yung bahay na yan, tulad ng aking sinabi sa unang video, kaya daw umalis kasi mayroong nagpapakita na malaking tao. Ako maliit lang ako na tao, sa akin ka magpakita, lalo na pag mayroon akong camera, may papakita ako sa inyo. First time ko makikita ng malaking tao na tinatawag nilang kaplay. Ako sanay ako sa gubat, tutulog nga ako sa malaking puno ng kahoy kahit alas 2 ng umaga nung kabataan ko. Pero ngayon, iwan ko lang, tatakbo ako pag nakita nyo. Nakita ko yung malaking tao. Pero para sa akin mga kaparmers, mas nakakatakot yung mga totoong tao. Pero kung wala naman tayong ginagawang masama, wala tayong dapat katakutan. Tuloy ang pagsisipag. Hatiin natin mga kaparmers, kasi maliit pa naman yung ating biik, hindi na yun makakasira. Mga kaparmers, natapos din. Ang gagawin natin dito, ganito yung may sistema. Ganito ho. Ganyan. Ganyan lahat siya mga kaparmers. Dito yung pako. Tapos sa ilalim, lalagyan natin ng buhos dyan sa may butas, at dito lalagyan natin ng flooring para hindi magdumi yung ating mga alaga. Doon sa gilid gagawa tayo ng maliit na lagusan ng tubig dumi ng ating mga alaga. Pero ang totoo mga kaparmers, gutom na ho kami. Kami ho ay magpapaalam muna. Pero bago kami magpaalam, para sa ating mga kaparmers, hindi po ako nakikiusap. Ako na po ay nagmamakaawa. I-subscribe niyo ho kami. Maraming salamat. At sa mga silent viewer namin, at sa mga ating mga subscriber na palagi nag-comment, God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Dahil sa inyo, mas lalo po kaming ginaganahan sa aming trabaho. Mabuhay po kayo. Salud po. Papakita po namin mamayang hapon ang ating finishing ng ating bahay ng ating baboy. So paano? Hanggang dito na lang muna. Paalam muna.